Yan, pera oh. Noong tawag dito, 2017 ba yun, the last, which is my last time na pag-atin ko sa victory. Nakilala ko to si, actually hindi pa nakilala na, nakikita ko na si Daniel noon. Share pa ako noon that time, kaming mag-anak. Habang nagpe-praise worship ko, nakuha ko yung lakon ko yung ano, kumbaga tawag dito yung attention sa sabi ko. Iba ganito yung kilos niya, ganyan. Tapos sabi ko kakaiba. Tapos pinabaya ko na. Hanggang sa nawala ako sa victory dahil maraming story ang nangyari, kwento, lalo na busy sa trabaho nun. Nasa barangay pa ako nun. Tapos, nung bumalik ako dito, yun, sabay na i-invite ako dito sa mess, kaya ako naging party na rin dito sa mess. Dito na kami nagkakilala ng Daniel. Unang first impression ko dito, ang kulit, maingay. Hindi ko malaman kung paano gagawin ko rito. Isa, iniiwasan ko, hindi ko lang maano. Patuloy pa rin siya lumalapit sa akin. Pero to make the story short, siguro parang inano na sa akin na just na actually walang work eh, pero pinakita sa akin ito yung tao na parang siya mag-aano sa akin pag meron akong pagkukulang, pagkakamali. Parang kumbaga na-encourage ako sa kanyang mga scriptures na share sa Facebook. Naano ko naman, na-acknowledge ko naman. Tapos at time, hindi nagtagal, na naging close kami, ganyan, kahit na makulit siya. Ang ginawa ko sa part ko naman, tinulungan ko siya. Ito, siguro nakikita nyo, ibang Daniel na nakikita natin ngayon. Yes, mature. Nagmamature daw siya. Mataray na. Budlog. Gawin na pagsalita niya, hindi siya makulit. Gawin mag-approach sa tao, hindi na siya yung masyadong parang hindi ka na may ilang eh. Tapos ang paglakad niya, hindi nyo napansin. Maganda na siya maglakad. Hindi na siya ganyan. Kaya kanina ni-stretch ko dito niya eh. Ganyan natin, marunong talaga maglakad, bro. Subok. Sampo nga. Subok. Yun! Model ah. Hindi. Kayo po. Yeah. Parang contestant sa KGC. Thank you, Daniel. Palapang mo natin si Daniel. Yeah. Well, I believe na hindi ito sa akin. Hindi po sa akin para ilip ko yung sarili ko. I believe it's a work of God for His glorification. Then, Daniel, my last word sa iyo. Ayun na. Although, nakikita mo ng paano kita pinagsasabihan, dinidiscipline, pero nagbubunga. Ang may masasabi ko sa iyo, Nakasulat oh. Mabasa. Haba na sulat. Back to back. Ito to. Tsaka tabi ka sa ilaw, kuya. Yan. Mas maganda ka. Okay. Always lean onto the discipline from the Lord. Okay? Proverbs 27 says, an open rebuke is better than hidden love. Okay, let me address this. When you love somebody, it doesn't mean to say that I love you with the love of the Lord, and that's it. Love is meaning that pag may nakita mo sa iyo, magkukulang, pagkakamali, me as a brother, may right akong magsabihan ka sa maayos with love. Yeah. For your
para sa correction mo, para sa kabutihan mo. Amen? Yun. Kasi ang mangyayari dito, pag sinabing love lang, without any open review or discipline, mangyayari dyan, it's more loving to offer constructive criticism, not to hide that love with inappropriate silence. Ibig sabihin, pag nakita ka ng may mali, kasi yung by love, no. Parang wala lang. Pabayaan lang kita. Constructive. Difference sa tawag. Oo. So, yun ang ano ko. Yun ang purpose ko sa iyo. Hanggang nandito pa ako sa tabi mo, hanggang buhay pa ako, hanggang di ba tayo ginagawa, Lord? Hanggang kasama tayo, I will continue to love you as a friend and continue to grow. I will help you grow. Yes! Yeah! Congrats, sir. Maraming salamat po. Yeah. Okay. Thank you. Oh. Naiyak ka ba ganyan? Hindi naman. Talagang totoo yung sinasabi ni Kuya Mike na galing niya sa puso yung kanyang mga sinabi. Although na nakakatulong man yun yung verse na yun, kahit pa paano natututo na din ako na nagkaroon na ako ng improve sa sarili ko. With the help of my friend, si Kuya Mike, na hanggang ngayon, kahit nadyadyaan lang siya sa tabi ko bilang kapatid at kaibigan, alam ko na naramdaman ko yung verse na yun, yung sa Proverbs, di ba? Kasi